Now let's get some insights from political strategist Malu Tiquia. Good morning, ma'am. Thank you for joining us again. Good morning. Hi, Diego. Good morning. Good morning and good morning to all your televiewers and listeners. All right, ma'am. So much to unpack, no? But of course, yung mainit na topic ngayon, yung impeachment complaint ni VP Sara na on one side, sinasabi nilang parang ang bilis naman daw ng pag-approve ng sufficiency in form and substance. Ano po take natin dito? Well, Diego, siguro talagang ganun. Pag ikaw nasa dehado, talagang bibilisan at talagang yung proseso ay pabor dun sa mga gustong ma-impeach siya. Siguro yun ang realidad ng sitwasyon ngayon natin. So, kumbaga parang expected na to, ma'am. Yeah, expected na yan at siguro the Vice President is able to present her defense, the better for the process as well as the country, considering we're facing a global war na. No? We should focus more on that than the impeachment. But since it has started, siguro kailangan ng kung gaano nilang kabilis ng paghusga ng form and substance, siguro bigyan na niya ng panahon ang Vice Presidente ma-receive yung complaint, mabigyan sila ng panahon para sumagot. So, if ever, she was given 10 calendar days to respond to these complaints, no? Pero meron bang possibility that her camp won't respond? Meron bang ganon? May option ba? Sa tingin ko naman, dahil pumaloob siya dyan, dapat sumagot sila, no? Kasi yung proseso, yung 10-3-3 calendar days, no? Yes. Hindi session days, ay mahalaga para matapos na natin itong usapin the soonest possible time. Ang siguro, Angela, ang pinaka-problema dyan is the congressional calendar. Kasi meron silang recess sa Holy Week, ang balik na yata nila Mayo, tapos merong another recess bago ang CNJ. So, most probably, matatapos siya ng House of Representatives ng yung May to June bago magtapos CNJ at maiangat sa Senado kung talagang may trial. Alright. So, yesterday, habang gumugulo nga itong hearing ng kanyang impeachment complaint regarding the substance, ay nag-file na rin po or nag-sue, no? Nagsampa ng kaso si VP Sara against this self-proclaimed na bagman, no? Alleged bagman ni VP Sara. How will this help, no? Her impeachment case, if there is any help at all? Kasi alam mo, Angela, there was a time na very proactive siya sa pagsagot. Tapos biglang tumahimik. Sa aking pananaw, yung pagtahimik, na-frame siya as being guilty, no? Kahit wala pang hearing at lahat. So, ako, sinasang-ayunan ko yung pagpa-file ng perjury dito sa supposedly ex-aid para makita ng tao na hindi totoo at yan ay sinungalingan lamang at ginagawa siya na instrumento to put down the Vice President. Ma'am, I want to ask you about yung plenary and how the congressmen may vote. No, let's face it, this is also a political exercise leading up to 2028. Ngayon, ano po ang nakikita nyo based on your expertise with regards to possibility how the congressmen will vote? Will they vote according to conscience or will they just itatapon nila to sa Senado at parang bahala kayo to deal with the repercussions? Well, alam mo, Diego, sa tingin ko yung voting with conscience is a farce. Nakita naman natin yung 54 na bumoto. Di ba may isa diyang congressman na napakagaling question. Talagang may legal point siya, ha? Tapos biglang bumoto in favor. Is that Congressman Rufus Rodriguez? Yes, Congressman Rufus na, yes. Magaling ang pagkakasuyod niya. It puts question and doubts to the mind of, yung at least nakikinig eh. Right. Sila mga politiko, kita mo naman dun sa 54, isa lamang ang
hindi bumoto. At pakiwari ko merong deputized na bumoto. Parang 4 yata o 5 yung deputized para bumoto. So, yung pag tiningnan mo sino yung deputized, titingnan mo ngayon yung partido. No, ang malaki diyan yung NUP na naglabas na kung walang bago, hindi nyo kami maaasahan tumulong diyan. Tapos yung miyembro nila nagkuha ng conscience vote, no? Ang sunod diyang malakas ang lakas at saka ang numero ay ang lakas at ang NPC. Yung party list malaki yon dahil 54 yan, isang bloke. So hindi natin masasabi na mahirap makakuha ng 106. Kasi ang hinahanap na lang naman ay 54, di parang 52. 52 na lang. Ang hinahanap na lamang. Oo. So kung sa plenary yan, kung makukuha sa plenary after makita yung evidence dun sa substance, ang reading ko, iangat yan sa Senado. Pero before we talk about the Senate, ma'am, I'd like to ask you mentioned kasi Congressman Rufus Rodriguez. So ano yung, kasi initially we all thought he would vote against it, no? So ano yung play dito? Was this optics on its part para hindi magmukhang minamadali? Kasi nagulat po ang lahat na si Congressman Suntay lang ata ang nag-vote against. Yes, that's only. Oo, siya lang. He's the only Oh, one. yung kay Congressman Rufus, malaki yung kanyang, may weight yung kanyang sinasabi dahil dating din yan ng isang college of law natin, kilala nating constitutionalist, no? Yes. Hindi ko alam kung yun ang parang binibigyan na may debate at hini-hear out yung mga issues o nagtatanim siya ng doubt sa mind ng mga kongresista na pwede niyang i-pick up sa plenary or pwede niyang inopen niya yung sarili niya sa posibleng mga sagot pagdating doon sa debate sa substance, no? So maraming laro pa yung punto na linabas ni Congressman Rufo. Sana lang klaruhin dahil kung nag-create ka ng mga doubt from the DepEd position to the SALE, Yes. tapos bigla kang boboto para doon, hindi natin makita kung saan gagamitin yung mga pinalabas niyang mga issues. Parang may confusion doon on his part. Oo. Pero Yes. At lalong mas malaki ang confusion nung kay Congressman Ridon. Yes, I was Kasi gonna nung ask you that. pre-present yung SALN, di ba yung pre-present ng SALN, parang wala naman yun dun sa allegation. Yun. Yes, I was oo. gonna ask you nga po Bumalik siya dun, bumalik siya dun sa 2008. Hindi naman kasama yun at Vice Mayor nun si Vice President Sara. So makikita mo kung paano nila i-tilt yung laro sa committee na ipalabas yung SALN na hindi pa naman usapan tungkol sa evidence, di ba? Mere determination of substance lang naman. Pero nakita that's right. ng publiko yung SALN ng 2008. Hindi niya nakita yung 2008. Linink niya sa 2008 tapos ang pinakita sa publiko 2003 at 2004. Yes. Oo. So, Kung ikaw ay hindi trained na mata, magugulat ka dun sa jump. Di ba? From 340 to 4 million. Ang punto ko lamang dun sa mga nakikinig sa inyo at nanonood, yung 2008, siya'y Vice Mayor. Natural, ang Vice Mayor, magkano lamang at ang Vice Presidente ay magkano. Tapos ang conclusion niya, 1,000 plus 1,008 percentage increase. Yes. Maling-mali naman yung math niya. Kasi compounded yun eh. Kung gusto mong gamitin ng 2008 as point of reference, mali na yun. Kasi hindi mo pwedeng i-mix ang local sa national. exactly. Oo. So parang kasi ang nilalaman nung kanyang impeachment complaint when she is already a vice president, 'di ba? Tama po 'yun. That's right. Oo. Ang So, nilabas niya po dito napakahirap. ay 70 million increase or 1,200% in a span of 16 years. Yun po yung pinupunto niya. From 2008 to 2024.
Oo, maraming mangyayari sa 16 years. Sa buhay nyo, sa buhay ko, sa buhay ng sino man. Ang 16 years, napaka daming panahon yan. Mahigit na almost 2 decades. Para mo, ang conclusion mo, unexplained wealth. Okay. Diba? Para namang maling-mali yun. So why do you think meron pong ganun na pagsasama, inclusion, itong si Congressman Terry Redon doon sa hearing yesterday when in fact it was just a hearing for the sufficiency in substance? Makikita mo kasi, Angela, na inaalaw ng chair. Medyo loose ang chair when it comes to presentation of evidence. Hindi naman yon hearing pa on the merits of The case. evidence in the substance. Yes. Diba? Ang tinitingnan lang nila procedural. Meron bang laman? Enough ba yan para husgahan natin? At pag nagkaroon tayo ng hearing, mapapalabas natin na impeachable. Yun eh. Oo. So, wala pang passing judgment. Pero Right. makikita mo, yung sa pagbibigay ng mga ng mga documents, siya, si Ridon, si Congresswoman Laila De Lima, dahil complainant, makikita mo talaga ang presentation, talagang mag-e-end ka na impeachable. And the committee justice chairman allowing this makes you think na talaga pong may pagkiling na talagang i-approve itong impeachment against the Vice President. Do you think? Oo, Angela, kasi kung wala kang pagkiling, dapat dinidisallow niya yon. Marami namang mga tanong na dinisallow niya, 'di ba? So dapat ako ang pakiusap ko lang, maging patas. Kung patas ka, walang issue yan sa taong bayan. Pero kung sa simula pa lamang, hindi na kayo patas, pumapasok sa isang arena na kontrolado ng House of Representatives. Mahirap yun. Okay. Kasi maganda yung punto ni Congressman Rufus eh. Yung bang DepEd, impeachable? Diba? Kasi ang impeachable officer lamang, yun yung basic. So, maganda yung mga punto ni Congressman Rufus, nalungkot lamang ako sa desisyon niya. Oo nga, yung mga nakinagulat talaga ng public kasi in-expect nila he will vote against because of the debates, no, the arguments he raised during the hearing. Pero taking this opportunity na rin, Ms. Malu, no, regarding yung reaction doon sa naging remarks of Congressman Bong Suntay, although he apologized already, do you think it's an apology? And what do you think about it? Kasi I specifically remember you, Ms. Malu, during the time nung si Laila De Lima po yung napoprosecute sa Congress noon, na may mga pangbabastos sa kanya. And you posted something na wag namang ganun sa mga kababaihan. So what about this time? Oo, alam mo, pareho pa rin ang aking sentimento. Pwede namang yung analogy na ay iba, pero yung sinabi niyang siya'y kinilig nung nakita niya, medyo hindi naman di ba? Medyo hindi kagandahan naman yung maririnig mo sa isang mambabata. Siguro ang lalo na Women's Month ngayon, ang March, di ba? Parang ano ba naman yun? Kahit na analogy, maling-mali yun. Ang mabuti naman at naintindihan niya at humingi siya ng paumanhin. Oo. Pero do you think, sundot ko lang to, Ms. Melo, do you think na dapat din magsalita si Vice President Sara Duterte regarding this? Knowing that nag-vote itong si Bong Suntay against her, pero yung remarks regarding kababaihan, do you think for her? For her? Oo, dapat nagsalita siya na kasi bilang babaeng leader at nakikita naman natin yung pang-aaping ginagawa sa kanya, siguro take the side of karamihan na babae na mahirap naman yung merong isang lalaki magsasabi, nakita ka lang, nangiinit na yung katawan niya, di ba? Exactly. Parang napakahirap naman accepta rin yon sa panahon ngayon. Exactly. Alright, well, moving forward, Ms. Malu, no, if this goes to the Senate, ano ang, with its current composition, ano ang tingin nyo ng posibleng mangyari, also counting the fact na si Senator Bato and si Senator Bongo ay mukhang pinag-iinitan ng mga ICC warrant? Well, alam mo,
mo, Diego, talagang yung ang kanilang inaayos dito sa mga issues na ganito, meron tayong 9 na minority sa Senado, merong 15 na majority, kailangan mo ng 16 of all the 24. That's right. So kahit nila minusin yung minority, all of the 24, di lalong hihirap na makakuha ng 16. Bawasin mo yung 2, alsin mo yung 3 gusto nilang kasuhan, lahat naman yan ay nasa minority, ay di maiiwan ay 4 na lamang. Yes. No? 4 plus 15 ng majority, 19. 19. Napakahirap makakuha ng 16 dyan. So pag yung, kaya nga ang parati kong sinasabi, paliitin nyo ng paliitin yung total number of senators sa Senado. Still, ang saligang batas ang nagsasabi, 2/3 of all the 24 members. Of all 24, So, not yung current number. Oo. So, technically, napakahirap na makuha yung 16. Kahit mo ugain ng minority at hawakan mo yung 15 at maging 19 na lamang, sino yung, sabihin mo nang hawak nila yung 15 talaga, sino yung isa Yes. na babaliktad? Alright. So yun, napakahirap nun. Alright, as always, thank you so much for your time and insights, political strategist Maluti Kia.